According to John chapter 14, verse 1, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Huwag na tayong mabalisa at mag-alala sa lahat ng bagay. Troubles comes in many forms. Now, why is it ang ating reading ay palaging ang alibughang anak? Because dumating ang panahon na this son, the younger son, was in trouble. Anong trouble niya? Gawa ng ibang tao o gawa niya? Gawa niya. Sapagkat pagkatapos tinanggap niya ang kanyang mana na hindi pinaghirapan, nilustay niya sa diwastong pamumuhay. May pamumuhay na diwasto. Iyan ang ugat ng karamihang suliranin ng tao. Now, kapag wala ka ng pera, maawa ka sa sarili. You get into depression. Kaya itong taong ito, alibughang anak na tinatawag sa Biblia, went into depression. Naawa sa kanyang sarili. Wala na siyang makain. Anong ginawa niya? Nagpalila siya sa isang mayari ng baboyan. At sa tingin niya, kahit pagkain baboy, kakainin na niya. Ngunit, nakapag-isip-isip siya. Iyan ang unang gawin ng tao. Kapag ikaw ay may naisip na dinaraan na ng mahigpit na kapighatian, mag-isip-isip ka. Huwag mong sisihin ang iba. Magbalik loob ka sa Diyos. In other words, we are now on the letter O of trouble. How do you spell trouble? T-R-O-U-B-L-E. Trouble. So, ang ating aral ngayon is the 4 O's of trouble. How to overcome trouble. I'll give you 4 O's, 4 words that starts with letter O. James 4, chapter 4, verse 7 says, "Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you." Judges chapter 3, verses 9 to 11 says, "But when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. The Spirit of the Lord came on him, so that he became Israel's judge, and went to war. The Lord gave him strength to beat the king of Aram into his hands. Othniel, who overpowered him, so the land had peace for years, until Othniel, son of Kenaz, died." What is the first word that starts with letter O? It's the word overpower. Overcome your troubles by overpowering it with prayers. Go into prayer. Manalangin ka. Huwag mong kawaan ang kalagayan mo. Huwag kang patalo sa tukso. Hindi ka patapos ang laban. Tatandaan nyo, we are more than conquerors through Christ who saved us. Labanan ang tukso.
Matagal-tagal na rin hindi ko nagkukwento. Subalit ito'y totoo. Nabalitaan ko at napanood ko sa television nung isang araw na ang suicide rate natin sa bansa ay increased by 57%. Bakit? Dahil sa lungkot, dahil sa takot, dahil sa kawalan ng pag-asa. Maraming dahilan yan. Hindi ko sinisisi ang lockdown. Subalit, isa na yan sa mga dahilan. Huwag kayong patatalo sa tukso ng pagpakamatay sapagkat iyan ay gawain ng isang walang Diyos. Malaking kasalanan po yan. So, ang alibughang anak ay hindi nagpakamatay. Sa awa niya sa kanyang sarili, darating ang awa muna sa sarili. You will go into depression. Then depression leads into suicide. Iyan wag yung gagawin. Tatandaan nyo, you have the power to overcome all kinds of troubles through prayer. Kaya according to James chapter 5, verse 13, sinasabi doon, is any one of you in trouble? He should pray. If you are in trouble, the first thing that you should do is kneel down and pray and ask God for divine wisdom. Anong gagawin mo? Para turuan ka ng banal na Espiritu na dapat mong gawin. Don't you ever commit suicide. Alam mo, maraming bagay ang suicide, hindi lang pagkapamatay sa sarili, kundi pumapatay ng ibang tao. So labanan natin ang tukso. Temptation comes at the lowest time of our life. Kapag tayo ay dumaraan sa maraming kapigitian, ang tukso ay pumapasok. Labanan natin ang tukso. Sigaw nyo. Tatanong ulit, lalaban ako. Ayan ang sigaw nyo. Pag kayo ay dumaraan sa matinding pagsubok, isigaw nyo, lalaban ako. Tapos manalangin ka. Submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. The second O of overcoming trouble stands for ownership. Remember, we are God's children. God owns us. Tayo ay pag-ari ng Panginoong Diyos. Ang buhay natin, ang bahay natin, ang sasakyan natin, ang panahon natin, pag-aari ng Diyos. Ang lahat na yan, pag-aari ng Diyos. Kaya, manalig ka sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Huwag kang patatalo sa tukso. Tatandaan mo, bilang pag-aari ng Diyos, hindi tayo nakakalimutan ng ating Panginoon. Iyan ang nangyari sa alibughang anak. Hindi nakalimutan ng kanyang tatay. Kaya malayo pa, nakita na siya ng tatay. Sinalubong at niyakap at hinagkan. Hindi natakot sa COVID. Niyakap pa ang bata. Bakit? Matagal na niyang hinihintay, nagbabalik loob ang kanyang anak na naglostay ng kanyang kayamanan. Tinatawagan ko ang lahat na magbalik loob na tayo sa Diyos. Iyan ang solusyon natin sa lahat na variant ng COVID-19 na lumalabas. Pananalig sa Diyos. Tatandaan nyo, hindi ang apat na O, panlaban sa trouble. The first O is
overpower the enemy. The second O is ownership. Tatandaan nyo, pag-aari tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo malilimutan ng Panginoon. Sa sandaling magtaas tayo ng kamay at manalangin, agad-agad answer prayer tayo. Amen ba? Naniwala kayong lahat na panalangin natin ngayon ay tinugunan ng Panginoon? The third O stands for overjoyed. First Peter chapter 4 verse 13 say, "But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed." Sa halip na malungkot tayo, magsaya tayo. Isigaw nyo ang wow. Wow na wow. Mo, sa panahon ng kagipitan, ang isisigaw, wow talaga ang aking Diyos. The fourth O, sino makakawala ng 4O? The fourth O is taken from Luke chapter 15 verses 25 to 27, in Matthew 4 23 to 24. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. "Your brother has come," he replied, "and your father has killed the fattened calf, because he has him back safe and sound." Nagreklamo ngayon, nagsalita yung ngayon ang kanyang matandang anak na lalaki. Ang sabi niya sa kanyang tatay, "Ikaw talaga, ako hindi umalis dito. Nagpaalala ko sa iyo habang panahon, pero minsan hindi mo ko napagbigyan na patayan ang isang kambing para magkatuwang kami ng aming kaibigan." Anong sabi ng tatay? "My son, everything I have is yours." Lahat na kanya ay sa atin. Now, Matthew 24, chapter 4, verses 23-24 says, "Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom of God, and healing every disease and sickness among the people. News about him is spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, including COVID-19. Wala yun doon. Those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them all. Anong ibig sabihin nun? Ikwento mo. The fourth O stands for outspoken. Magsalita ka. Ikwento mo sa iba ang ginagawa ng Panginoon sa iyo para manalig sila at mawala sa kanyang kalagayan alanganin. Bakit? Ang ating Diyos ay hindi kakalimot sapagkat siya ay pag-ibig.
purihin ang Panginoon. Tatandaan nyo, love conquers all. All kinds of troubles, mapagtatagumpayan natin sa pamagitan ng pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. When you are passing out all kinds of troubles, remember this. Pag-usapan nyo, be outspoken. Pag-usapan natin ang hindi COVID, ang iba't ibang variant ng COVID. Pag-usapan natin ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa sarili at pag-ibig sa kapwa. Anong gusto nyo isigaw? Ito ang isisigaw nyo. Pag kayo ay nasa kalagayan ng alanganin, sampalin nyo ang sarili mo. Gising, pag-ibig, umibig ka sa Diyos. Sigaw nyo. Sampalin nyo muna ang sarili nyo. Gising. Gising. Umibig ka. Isa, dalawa, tatlo. Gising.